Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, papakita ko lang sa inyo yung mga magaganda dito sa HRV. So hindi to review ha, eto lang yung mga highlights nitong sasakyan na to. Tapos tingnan nyo kung babagay nga sa inyo. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. So bakit nga ba HRV, no? Sa dinami-dami ng sasakyan, sa dinami-dami ng crossover, bakit? Well, unang-una dyan, no? Honda. Siyempre, kung gusto mo talaga ng Japanese brand, yung matagal na talaga, no? So, HRV, kasi siyempre may track record na to na Honda, yung service kasi ng Honda. So, every 10,000 kilometers or every 6 months. So, ang kinaganda nun, instead na every 5,000 kilometers or 3 months, ito, twice a year ka lang pupunta ng kasa. So, ibig sabihin nun, less yung time mo sa maintenance at saka mapapamura ka rin. Kasi sabihin mo ng, kunwari, sa ibang brand, sabihin mo ng ang PMS, sabihin mo 3,000. Dito, 3,200. Pero, alam mo yun, konting difference. Pero dito kasi, isa lang sa 6 na buwan. Yung iba kasi, 2 beses sa 6 na buwan. So, di ba? Kaya ang masasabi ko lang nun sa mga haka-haka ng tao na pagka Honda, mahal ang maintenance niyan, na-debunk na natin yan. So, mura ang PMS ng Honda. Social na social din ang styling nito sa exterior, tsaka sporty rin yung itsura niya. So, hindi over the top yung mga design elements, pero cohesive kasi sa buong kotse. So, simple, sporty, tsaka social. Ang nagpa-social pa dito, no, at tsaka ang nagpaiba dito sa HRV na gamit nga pala natin ngayon. So, ito kasi yung RS na variant. So, ang ibig sabihin lang nun, ito yung top of the line variant, na ang ibig sabihin na naman, ay meron tong turbo. So yung mga regular kasi na HRV, non-turbo siya. At saka meron siyang mga design elements sa labas na wala rin dun sa ibang variants. At isa pa, yung interior nito mas maganda kasi meron siyang mga piano black accents, tapos meron siyang maraming mga leather, tsaka social na social talaga siya dito sa loob. Okay naman yung mga lower variants nito, pero iba kasi talaga yung dating pagka RS. Labas at loob. Napaka-importante rin ng size nitong sasakyan na to kasi saktong-sakto lang siya
Pag tiningnan mo siya sa labas, no, parang tama lang yung size niya, pero pag nandito ka sa loob, komportable naman at saka maluwag. Pero dahil nga dun sa size niya na katamtaman lang, madali siyang i-maneuver sa mga traffic. Kasi syempre maigsi lang siya tsaka hindi kalaparan, so medyo madali siyang mag-weave sa traffic. Syempre kung maliliit yung size ng kalsada or maliit yung parking, lalo na kung kunwari yung parking mo sa bahay maliit lang, hindi ka mahihirapan dito kasi nga hindi siya kalakihan. Lalo na kung i-compare mo dun sa mga 7-seater na SUV na 'di ba, minsan yung iba ang hirap-hirap i-parking kahit sa mall kasi minsan kahit mall na yung parking makitid pa rin. Pero dito no problem ka sa parking. Meron din itong mga features na hindi masyadong flashy, no? Pero sobrang useful. Kagaya nito, simple lang, 'di ba? Meron siyang remote start. So ibig sabihin niyan, pag kunwari malayo ka sa sasakyan, sobrang init, i-remote start mo na lang muna siya dito, tapos palamigin mo ng kusa yung sasakyan. Pagka pumunta ka sa sasakyan, at least malamig na, no? Lalo na pagka mga leather, 'di ba? Pagka sobrang init ng araw, tirik yung araw, medyo umiinit din yung leather. Pero kung i-on mo na nga to kahit malayo ka pa lang, lalamig na yung interior ng sasakyan mo. Maliban sa komportable ka na sa ride, komportable ka pa pagpasok mo pa lang ng sasakyan. Ito pa pala ha, yung mga door handles nito, basta itong susi nasa kamay mo, pag nilagay mo yung kamay mo sa loob ng handle, automatic nang mag-a-unlock to. Tapos pag lalabas ka naman, tapos pinindot mo yung ibabaw naman ng door handle, magla-lock na siya. Or basta lumayo ka ng sasakyan, no, automatic din tong nagla-lock. So, 'di ba? Convenience na, pati yung safety okay na okay din. Speaking of convenience, no, ito pa nga pala. Sa pintuan pa lang to ha. Yung ilalim na part kasi nito, sagad siya sa ilalim. So, pag binuksan mo yung pinto, yung part ng bakal na nandito sa ilalim, parating malinis siya. So yun yung problema ko sa ibang sasakyan Pagbaba ko, nadudumihan yung legs ko minsan or yung pants ko. Pero dito kasi dahil nga covered hanggang dun sa ilalim, tapos may weather seal yun hanggang ilalim, pagbukas mo, tumama man dyan yung legs mo or yung pants mo, hindi marurumihan. So yun yung mga maliliit na bagay na meron dito na talagang very useful na hindi mo naman pinapansin. At dahil crossover to, syempre yung ground clearance nito mas mataas din sa kotse. Kaya pagka kunwari may mga lubak-lubak, hindi ka matatakot na sumayad ka kahit mga humps, or pagka merong mga konting baha, pwedeng dire-diretso ka lang. Hindi siya kagaya ng kotse na syempre slow down ka muna, tansyahin mo muna, tingnan mo yung ibang sasakyan. So ito kahit papano mas mataas sa kotse. Kaya pagka kunwari merong baha, nakadaan yung kotse, sure na sure, pasok to. Dalawa rin yung tambucho nitong sasakyan. So pag tinignan mo sa likod, uy, dalawa yung tambucho, parang matulin yan Yun yung idea at benta at totoo nga talaga. Kasi nga nakaturbo to, kaya matulin talaga siya, may ibibigay talaga yung sasakyan. Tuloy naman natin yung usapan sa loob. So yun nga meron siyang mga minor details na konti lang, pero ang flash iba yung dating talaga. So yung mga leather nga, kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, sa dashboard meron siyang leather, may mga piano black finish din sa ibabaw, silver accents, pati yung manibela, ganun din, yung mga siding, soft touch material. So premium na premium talaga yung pakiramdam mo pag dito ka nakasakay. Lalo na ito yung pinakagusto ko sa lahat ng leather dito sa sasakyan na to, yung manibela. Maliban sa malambot at madulas, grippy pa rin siya. So ganito kasi pag lumiko ka sa kanya, 'di ba, ang dulas niyang, ayan parang madulas. Pero pag diniinan mo lang ng konti yung kamay mo, mapipigil mo na siya kaagad. So kumbaga ganyan, ni-left ko, binitawan ko, ayun tas konting diin mo, kumakapit niya. Kaya parang yung feel ko parang parang ang dali nung manibela. Idagdag ko pa dyan sa usapang leathers, yung mga upuan nga pala nito perforated leather din, kaya hindi masyadong mainit yung upuan. Meron din tong Android Auto tsaka Apple CarPlay, so kahit ano man yung cellphone na gamit mo, pasok na kaagad sa sound system. Maganda rin yung tunog ng sound system, pwede ka dito mag party. Sa aircon naman tayo, alam naman nating malamig to, oo. Pero yung ibang tao kasi 'di ba, pag nakatutok yung aircon, natutuyo yung mata, natutuyo yung bibig, or hindi maganda, yung iba inahatching. Ang kinaganda sa aircon nito, meron siyang vent na pang direct at saka meron ting diffuse na mode. So pag yung diffuse na mode yung gamit mo, hindi tatama sa mukha mo yung hangin, so nandito lang yung buga niya sa mga gilid.
So, hindi mo ramdam yung lakas ng hangin pero lumalamig dito sa loob ng cabin tsaka nagsisirculate yung hangin. O, diba? Yun yung mga maliliit na bagay na, alam mo yun, pinag-isipan talaga. Ang mga controls pa, sosyalin. So, mga rotary siya, pero bakal. Tapos, pag pinihit mo, okay, nakikita nyo, diba? Parang high quality talaga. Hindi pala parang high quality talaga. At dahil Honda, sobrang versatile din ang space nito ng cargo. Maliban dun sa lalagyan niya ng gamit sa likod, natutupi rin lahat ng mga upuan. Kaya kung kunwari may ilalagay ka na mahaba, malaki, so mako-configure mo yung upuan kung paano yung space na kailangan mo para sa cargo. So, di ba? Maganda. Napansin ko rin ha, yung mga ISOFIX tethers nito, nakalabas siya. So, meron siyang plastic na case, tapos nandun lang siya sa loob, kaya ang dali niya. I-shoot mo lang, click ka agad. Medyo particular ako dyan kasi nga, syempre may baby ako, 'di ba? Kailangan ko palagi ng ISOFIX tethers kasi nga yung child seat niya, ganun parang one click tapos na. Pero minsan kasi pagka mga nakalubog sa upuan or hindi mo makita yung ISOFIX tethers, medyo natatagalan ako, lalo na hindi pa nakastart yung sasakyan, kaya medyo pinagpapawisan ako kaagad. Pero dito kasi, kitang-kita mo kaagad, malaki yung butas, tas pag shoot mo, click agad. Nasabi ko na sa inyo ngayon yung mga amenities dito sa labas at loob na gusto ko. Pero kung gusto nyo nga pala ng more detailed video ha, meron na kaming complete video nito, so hanapin nyo na lang sa YouTube, HRV RSRIT. So yun na, makikita mo naman na yung video namin nito. Pero itutuloy ko na muna, sa driving. Yung manibela nito, very responsive, feel mo talaga yung sasakyan. Hindi siya sobrang lambot, may konting heft siya, pero yung feel kasi niya hindi mabigat. Parang ang feel niya yung robust. Yung robust na matibay. Iba yung ibang robust. Sabay matigas din yun. Ano ba yun? Yun, kasi feeling matibay siya. Ganon yung feel niya. Feeling robust nga. Maliban dun sa feel ng manibela, napakaganda talagang i-corner na to. Hindi siya ma-body roll, tapos pag turn in mo, feel mo, tapos pag throttle mo, sobrang steady, parang naka-release ka pag nagko-corner ka, parang kotse, pero crossover SUV. Ang galing talaga. Tapos yung power, syempre, dahil nga turbo, pag niratrat mo, raratrat din talaga to. Linear yung acceleration. So wala siya yung gaganyan ka, gaganyan ka, diba? Wala siyang ganun. Eto, isang steady lang na, yan. Tapos pag naka-atras ka na lang. Ang hirap i-explain pero ganun basta yung iba kasi gawa ganun. Ito nakaganon ka na lang. Pako ka na lang sa upuan. Ang transmission, napakaganda. Wala akong masabi. Sobrang swabe. Meron din tong modes pero ang ginagamit ko lang talaga yung normal. Kasi pag dahan-dahan ka lang, yung relax driving ka lang, matipid lang siya. Pag normal yung gamit mo, pero may hatak pa rin. Pero kung gusto mo nga nung mas malakas na hatak, may sport mode siya. Kung gusto mong makatipid, eco mode. Pero yun nga, parati kong ginagamit kasi dito yung normal. Malakas yung makina, oo. Pero pag ang driving mo nito, yung steady ka lang, steady acceleration, dahan-dahan, steady lang din yung braking mo, dahan-dahan, matipid siya sa gas. Pero yun nga pag niratrat mo, syempre medyo malakas din to sa gas. Pero yun nga, kung makakapagtiis ka ng steady yung pace mo, very good talaga to. Pero kagaya ko kasi minsan ko lang kasing mahawakan to, nag-i-enjoy ako masyado tuwing hawak ko, kaya medyo malakas sa akin. Meron din tong Honda Sensing. So meron tong mga lane departure warning, lane keep assist, collision mitigation, at saka syempre yung paborito ko, yung adaptive cruise control. Alam niyo naman ako, 'di ba? Gusto ko yung trabahong tamad. Siya na yung gagas, saka magpepreno ng sasakyan ng kusa. O 'di ba? Sobrang convenient, sobrang safe, sobrang social. Ano pa ba hahanapin mo? Teka lang, di pa ako tapos. saglit, di pa ako tapos. Kaya kung tatanungin mo ko, ang HRV, ito yung all-in-one vehicle, basta 4 lang kayo sa pamilya. Kasi nandito na yung forma, nandito yung power, yung size nito, saktong-sakto sa city, power kahit expressway, kahit magratrat ka, pero may tipid na mode, kumpleto rin yung tech, Android Auto, Apple CarPlay,
Actually, lahat na talaga nandito no? Kaya kung ako sa inyo, pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na Honda sa inyo at i-test drive nyo tong Honda HR-V. At palagay ko naman mag-i-enjoy kayo dito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.